Okay, so let's solve for number 5. Bakit number 6 to? Anyway, a centrifugal pump running at 340 RPM. So, yan yung ating pump. Yung kinukonsume niya ay 100 horsepower. 24 hours service. So, talagang dire-diretso. Is to be driven by a 125 horsepower, 1180 RPM, squirrel cage, compensator started motor. Ayan. So, kung mapapansin natin, yung 125 horsepower ng motor na yan, hindi lahat-lahat may transmit niya into sa pump. No? Hindi ibig sabihin na 125 horsepower din yung matatanggap ng pump. No? May mga losses pa yan. Yung center distance is nasa 43 to 49 inch. So, determine the details of multiple V-berth drive for this installation. Ayan. So, meron yung recommendation dito, hindi naman ibig sabihin na ito yung makukuha natin. It's just a recommendation, no? Kumbaga parang lang, basis lang natin sa pag-solve, no? Or basis lang natin later on kapag makuha natin yung sagot. Just a comparison, no? Ayan. Okay? So, multiple V-berth. Ibig sabihin ng multiple V-berth ay hindi lang iisa yung gagamitin natin. Okay, so let's start. So, ito yung given natin. Sa driver natin, 125 horsepower. Compensator started. Squirrel cage. 1180 RPM. Sa driven, centrifugal pump siya. And then, 100 horsepower, 340 RPM. Yung center distance is 43 to 49 inch. Ayan. So, kung makikita natin yung formula, sulat ko na lang dito. Okay, so from equation Q, makikita natin sa page 461. So, nakalagay dyan na ang number of bells is equal to the design HP, or equation M, divided by the adjusted rated HP, equation M. Okay, yung formula na ito specific lang doon sa sa V-belts. Okay, or doon sa mga belts na multiple. Okay. Then sa page 456 andun yung formula natin for design HP, that is equal to the service factor times yung transmitted HP. So yung transmitted HP na yan, ayan yung makikita natin doon sa nameplate ng electric motor, yung mababasa natin doon. Okay? Okay. So, the transmitted HP is yung 125. Now, balik tayo doon punta tayo doon sa service factor. Ang service factor, makikita natin yan sa page 460, table 17.7. So, hindi ko nasusulat yung page saka yung table. So, in your solution, pakisulat nyo na lang, no? Now, I have a picture here nung ito siya. So, since yung driving machine natin is squirrel cage, ito siya, ito yung squirrel cage natin. And then, yung driven machine natin ay, na yung driven machine? Pump pala, pump. Asan yung pump dito? Wala. Hanapin natin yung pump. Yung pump, hindi, rotating ata to. Centrifugal pump kasi, no? So, andito yung centrifugal pump. Asan na yung pump? Ito, reciprocating, hindi rotating dapat. Ito yung ating pump na rotating, reciprocating. So, sa tapat nito, tsaka sa may pump na yan, so 1.2. Ngayon, magdadagdag tayo ng 0.2. Okay? Kasi nga, sabi dito sa taas, 24 hours kasi no? Wala 16 hours. Over 16 hours. Nakalagay doon, no? Hindi lang nakuha nung picture, no? Kapag daw, magdagdag tayo ng ayan. 0.2. So, bali 1.4 yung service factor natin, no? Balik tayo dito. So, service factor is equal to 1.2 plus
0.2 equals 1.4. So ngayon, yung design HP is equal to 1.4 times 125 is equal to 175. So 175 na yung ating design HP. Now, doon sa adjusted rated HP, makikita naman natin yung adjusted rated HP sa page 457, question N, sabi niya. So, nakalagay doon na ang adjusted rated HP, pasensya na yung sulat kasi ano lang yung gawit ko, pentab ata ang tawag dito. That is equal to K theta KL times the rated, no? Okay, so yan yung rated natin, adjusted. Okay, so ito yung formula natin for the adjusted rated HP, no? K theta KL tapos rated. Then ang rated HP natin makikita natin dito sa table 17.3, no? Ayan, ito yung mga nasa loob ng ito, ayan, mga yan. Ayan yung rated HP. Saan na yan yung rated HP? Ayan, itong mga to. Pitch length naman pala yan. Saan na yung rated HP dito? Sorry. May formula pala tayo para doon sa rated HP, no? Ayan. Ito lang, ang point lang dito is kung ano yung halimbawa D120, sabi niya, for example D120, ang haba ng length, ang haba ng berth mo ay 123.3. Ayan, no? 123.3. Okay? Then according dito, kapag D section, ang minimum daw na size ng pulley is 13. No? Kapag C section, ayan naman. Okay, then B and so on. Itong A, usually ginagamit yan sa mga washing machine, no? Ang B, ginagamit yan usually sa mga thresher, ano pa ba? Sa mga kubota. Okay, then C tsaka D, ito yung mga ginagamit sa mga industrial na talaga, yung mga malalakas yung power rating. Okay? So now, tayo, wala namang given na diameter, so we will decide, no? Okay? First is isipin mo muna, mag-decide ka muna kung anong section ang gagamitin mo. Now, doon sa problem natin, mataas na kasi yung power rating. Nasa 125 HP na yon. So, it will be better na either C or D yung nating pipiliin. Now, kapag di ang pipiliin mo, compared with C, mas madami yung number of bells na kailangan mo kapag C. Kasi nga, mas maliit siya, itong D mas malaki. Okay, so now, since mataas yung power rating niya, yung letter D na lang yung D section na lang yung gagamitin natin. Okay, so now yung sheave diameter din niya is wag nating gayahin yung ni-recommend niya na minimum na 13. Okay, alam naman natin na kapag mas maliit yung diameter, mas na-stress yung ating belt, no? So, mag-exceed tayo doon. Siguro 14.5. Okay na yon. Yan. O, try natin yung 14.5. Then, sabi dito, varies by, 0.5 inch yung size ng diameter ng pulley from 13 to 16. Ibig sabihin yan, yung mga available sizes from 13 to 16 ay 13.5, mga ganyan, 14, 14.5, 15, 15.5, tapos 16. Then, 18, 22, 27. Then, ito na yung mga sumusunod. So, wala kang 16.5 na dyan, no? Wala ka ring 17. Ang susunod na dyan ay 18. Wala ka ring 19, wala kang 20, wala kang 21. Ang susunod na dun ay 22. And then, wala ka rin mabibili na 23. Mga ganyan. Okay? So, yan yung mga available na sizes natin. Ayan. Okay, so, now, try muna natin yung D section. Okay.
wherein the minimum diameter is yung D1 natin na i-assume muna natin is 14.5 inch. Yan. Okay? So, yan yung basis natin sa pagkuha ng adjusted rated HP. Isa yan, no? Yung diameter. Now, nakalimutan ko, it should be, sulat pa pala muna natin yung formula ng rated. Okay? HP. Mamaya na lang pala yung rated. So, tuloy na lang muna natin. So, yun yung ating D1. Now, since may nakuha na tayong D1, yung D2 makukuha na rin natin. Saan na yung D2? Ang D2 natin ay in terms of RPM kasi D2 is equal to D1 multiplied by N1 over N2. So given naman yung ating N1 is 1180 and then yung N2 natin ay 340. So yung masasolve natin na dito ay 50 inch, no? Okay. And then now merong nirecommend ang libro, no? Makikita natin yung formula ng center distance. Saan na yun? Yung formula ng center distance is nasa equation P. Sa page 457, meron siyang recommendation dito. Ng center distance is D1 plus D2 over 2 plus D1 or pwede ring that is equal to D2. Okay, yan yung mga minimum na center distance. Okay, lagay na lang natin na minimum. Ito yung mga minimum na center distance. Okay, so of course, siyempre mas maganda kapag lagpasan natin yan. Huwag tayong wag masyadong kumbaga sobrahan natin. Hindi, huwag tayo dun sa minimum. Kumbaga maglagay tayo ng allowance, parang ganun ba? Okay? Parang ganun din kanina sa diameter. Okay? So whichever is larger. Now kung halimbawa sasubstitute natin yung D1 tsaka D2 dito. Okay? Sa dalawa na yan. So yung isa, kung ito, ang C na makukompute natin kung sasubstitute natin, that is, ano kaya to? 46.75 inch, no? Now, kung ito naman, this is, kaso na na-complete natin, 50 inch, okay? Now, kung mag-decide tayo, ito yung pipiliin natin, kasi ito yung mas malaki, no? Whichever is larger, sabi niya. Now, ano pa lang naman yan, kumbaga, parang basis lang natin, okay? Pwede tayong lumagpas ng 50, no? Wag lang bababa. Okay, wag lang bababa. Ayan, sige. So yan yung magiging basis natin mamaya. Okay. By the way pala, no? Ang problema pala natin, yung 50 natin, ang sabi ng problem nasa 43 to 49 inch lang. Okay, another problem, no? So, ibig sabihin, yung 46.75, yan yung acceptable. Okay, nagbigay kasi siya dito ng ng limitation. Okay, so hindi natin pwedeng gamitin yung 50. Okay, now, so, ang length ng belt natin is equal to pi over 2 para makuha natin yung haba multiplied by 50 plus, bakit 50? Tama, 50 pala yung dito natin. 14.5 okay, plus twice ng 46.75 plus ano to? Yung D2 50 less no.
50 less 14.5 square over twice ng 46.75. So, ang mako-compute natin dyan na haba ng length ay 201.56 inch. Okay? Ngayon, mag-refer tayo doon sa available na standard sizes. Okay? Ito ba yun? Tama. Ito yon. So, D section yung pinili natin. That is 201, no? 201. So, yung malapit kay 201 is si D195. Kasi ang haba niya is 198.3. Ito. Kita nyo naman, no? Ayan, ito. Ayan. Okay, D195, 198.3. So, yun yung pinakamalapit. So, yan yung gagamitin natin na belt. Okay? So, yan. So, dito is, sulat na lang natin ulit dito. So, table. Anong table na ulit yon? Okay? Pakilagay na lang yung table later on din yung page, no? Hindi ko na isusulat. So, the nearest available size is D195. So, use D195. Okay? Wherein ang length niya is 198.3 inch. Now, mag-a-adjust ngayon tayo doon sa center distance. Kung mapapansin natin, ang compute natin ay 201 and then yung ilalagay natin ay 198.3. So, bitin, no? So, ibig sabihin yan, i-adjust natin yung center distance. So, ayan, no? Nakalagay naman doon na at least, basta pasok doon sa 43 to 49 inch. So, substitute natin dito. Okay? So, 198.3 is equal to pi over 2 50 plus 14.5 plus twice ng C plus 50 less 14.5 square divided by 2C. So, mako-compute natin center distance is that is equal to ayun pa rin, no? Approximately 46.75 inch. O, ayun. So, siya pa rin pala yung mako-compute natin. Maliit lang pala yung adjustment, no? 0.0 something lang yung kailangan natin din. Okay? So, yun. So, at least meron na tayong sizes ng belt. Okay? Meron na tayong size ng belt na magagamit. And then, after nyan, punta na tayo dito. Hindi pa kasi natin na ano to eh. Kailangan kasi natin yung D1, D2, tsaka yung center distance para makuha yung K theta. Okay? So, ang K theta natin, makikita yan sa table 17.6. Balik tayo dun sa table 17.6. Ito ba yun? Hindi. Ito. KD naman yan. Ito. Theta. So, D2 less D1 over C. Tapos, andito yung corresponding theta. So, balik tayo pala doon. Compute pa pala natin yung D2 less D1 over ano na to? That is center distance. So, kung isa-substitute natin yung D2 less yung D1 tsaka yung center distance, this is 50 less 14.5 over 46.75. This is 594, no? Okay, now yung corresponding K theta natin, pakisulat na lang yung table tsaka yung page. Tingnan natin dito. Depende pala yan, no, kung BB or B flat. Explain ko mamaya yung BB tsaka yung B flat. 0.7594. So, dito sa pagitan ng 70 tsaka 80. Okay, so mag-interpolate tayo dito. Ang pipiliin natin ay itong BB, sa column ng BB. Explain ko mamaya, no? So, ang makukuha natin dyan ay 0.878, no? 0.878. 0.878. This is BB ang pinili natin. B. Ang BB, yung B na ganito ang itsura, no? Parang dalawang
Ayan. Yan, dalawa na tawag dito, dalawa na B belt. Ayan yung B. Kapag B flat naman, yung isa ay B. So kung for example, dalawang belt yan, yung isa naman ay flat. Yung ibig sabihin ng B flat doon, no? BB yung gagamitin natin, lahat ay para puro B. Okay, so okay na yung K theta natin. Yung KL naman ay yung KL natin, ano ba ang basis natin for KL? Dito ata. KL. Okay, KL natin. So yan, length correction factors for KL. Okay? So, bakit ba pala natin kinukuha yung ito? Arc of angle of contact. Kaya na-explain ko na sa di ba? Explain ko na kung bakit may factor para dun sa angle of contact. Then ito naman yung sa may length naman natin dahil dun sa creep, no? Dahil dun sa creep. Explain ko na yung creep noon. Okay, so dito yung ating table for KL. D section tayo, tapos hanapin natin si 195. D, ito yung D section, tapos 192. Ito 0.9. Ito yung 195 natin. Okay, then ito yung KL 0.96. Yan, so lagay na lang natin dito. Pag ilagay na yung table tsaka yung page, no, pakisulat na lang KL is equal to 0.96. So ayun, okay na tayo dito kay KL. So si rated na lang. Ang rated natin is may formula para dyan. Okay, yung rated SP, yung formula natin, ito siya. Ito yung formula natin for the rated HP. So, nasa equation 17.5 yan. Anong page ba to? Hindi na picturean yung page. Yan. Okay, we have A, 10 raised to 3. Tapos, meron ka pang BM dun sa baba. Raise, 0.009, blah blah KD, D1. Yan, E, meron ka pang E. Tapos, yan. Okay. So, take note na yung ito is sa lahat ng sa lahat ng sections. Ayan ba yung mga section yun? A, B, C, D, di ba? Yun yung mga sections. Ayan. Now, meron pang isang formula dito. Ito naman, specific lang ito for section B. B section. B section. Yan. Anyway, yung balik tayo dito. Dito yung mga A, B, C, D, E. Ayan o. Ayan, ito. Ito yung gagamitin natin for D section. Yan yung A. Yan yung C. And then ito naman si E. Okay, now balik tayo dun sa formula. Ito. BM, KD. Yung D1 kasi meron na eh. How about yung BM? Nasolve na ba natin yung BM? Hindi pa pala ata. Anyway, yung natin, KD. So, kailangan natin ng KD para kailangan mo natin solve yung ratio ng D2 over D1 eh. That is 3.45, no? So, punta tayo dun sa table. Ito, saan na yung KD? Ito yung KD natin, table 17.54. Ang nasolve natin ay 3.45. So, kapag 3.45, ito siya, nandito siya na 2.949 and over. Okay, so sobra siya ng 2.949. So, lahat daw ng lalagpas, lahat daw ng 2.949 and pataas, ang KD mo dyan ay 1.14. Okay, so 1.14 yung KD natin doon. Lagay na lang natin. So, KD is equals to 1.14. But in your solution, siyempre isulat yung table. Yan. Okay, kompleto na. Substitute lang natin yung A doon. Yung BM, kunin lang pala natin yung BM. BM is equal to pi times 14.5 over 12 times 1880. Why? 1180 pala. 1180. So, yung BM, substitute lang natin doon. Pero sa BM yan. So, 4479 yung BM. Okay, so substitute natin doon sa formula. Bali, ang makukuha nating rated HP dyan is equal to
28.60 horsepower yung ating rated HP. Okay? Ayan. Now, balik tayo dun sa yung adjusted. Balik na tayo dito sa may adjusted. So, ang adjusted rated HP equals K theta natin is, ano yung K theta? 0.878. Ang KL is 0.96. Tapos 28.60. So this is 23.10. Ayan, so kompleto na. So meron na tayo yung rated HP. Check na rin natin to. So pakukuha na natin yung number of belts. So yung number of belts na ilalagay natin ay equal to design is 175, design HP, and then yung adjusted rated is 23.10. Ang ibig sabihin pala ng adjusted rated HP dyan, class, yan yung yan yung capacity ng isang belt. Ayan. So this is 7.56. So of course, ang gagamitin mo dyan ay 8. Okay? So final answer natin. Final answer is, ang gagamitin natin ay D, 8 na 8D195 belt. Okay? B belt. Yan. And D1 natin is 14.5 inch. Then ang D2 natin is 50 inch. And then yung center distance naman natin ay 46.75 inch. So ito yung final na design ng ating belt. Okay? So dyan nagtatapos ang lecture natin sa belt design. So thank you for listening.